Ang Four Emperors o ang mga Yonko ay ang apat na kapitan na kinikilala sa mundo ng One Piece bilang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang mga pirata sa lahat ng karagatan. Binubuo ito ng kapitan ng Red Hair Pirates na si Red-Haired Shanks, ang kapitan ng Blackbeard Pirates na si Marshall D. Teach, ang kinikilalang leader ng Cross Guild na si Baggy the Star Cloud, at ang pinuno ng Straw Hat Pirates na si Monkey D. Luffy. Ang mga Yonko Idol ang nagpapanatili sa balanse ng 3 great powers of the world na binubuo ng Marines, ng 7 Warlords of the Sea at ng mga Yonko. Sila ang nagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa mundo. Mawala ang isa sa mga ito ay magreresulta ng malaking pagbabago at kaguluhan. Kaya noong inalis ng world government ang sistema ng 7 Warlords of the Sea, sinubukan nila itong palitan agad ng Special Science Group dahil kapag hindi nila ito ginawa, malaya ang mga Yonko sa paggawa ng kahit na anong kanilang gusto, lalo na sa parte ng karagatan kung saan sila naninirahan. Ito ang New World. Ang mga Yonko ang batas o nagahari sa New World, mga idol, at walang kahit na sino mong pirata ang nakakapaglayag sa New World nang hindi dumadaan sa mga Yonko. Sa katunayan, may dalawang paraan lamang para makasurvive ang isang pirate crew sa New World. Una ay kung magiging kakampi ka o magpapasakop ka sa otoridad ng isang Yonko para maprotektahan ka ng kanilang impluwensya. At ang pangalawa ay ang pagkalaban sa mga Yonko. Ibig sabihin, kailangan mo silang matalo para mabuhay ka sa New World. Ang pangalawang paraan ang napili ni Luffy, mga idol. Tinalo niya si Kaido, kaya mas malaya siyang nakapaglayag. Bit-bit ang bagong titulo ng pagiging Yonko. Ganun pa man, hindi nangangahulugan na magiging isa ka din sa Four Emperors kapag nakapagpabagsak ka ng isang Yonko, dahil kung inyong matatandaan, si Blackbeard ang tumapos sa buhay ni Whitebeard pero hindi agad dineklara ang pirata para maging Yonko. At hindi din ibig sabihin na kapag malakas ka ay isa ka na sa Four Emperors, dahil kung palakasan lang din naman, dapat si Dracula Mihawk ang Yonko at hindi si Baggy. At lalong hindi porke tinuturing ka ng world government na malaking banta kaya binigyan ka ng malaking bounty ay isa ka ng Yonko. Dahil kung ating pagkukumparahin, magkakapareho lamang ang halaga ng ulo nila Luffy, Law at Kid, pero ang ating bida lamang ang naging Yonko. Merong mga katangiang kailangan para maging Yonko, at hindi ito pinipili ng mga tao, ng mga pirata o ng world government lang. Bagkus, ang kumikilala o talagang naghihirang sa isang pirata para maging Yonko ay ang buong mundo. Kaya sa video na ito, mga idol, ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na dapat nyong malaman sa isang Yonko, kung ano-anong mga batayan ang tinitingnan ng mundo para kumilala ng isang Yonko, at kung gaano nga ba kalakas ang kailangang abutin ng isang pirata para maging kabilang sa mga Yonko. Ang unang kriteriya na sa tingin ko nagiging basihan para kilalanin ng mundo ang isang Yonko ay ang kanilang reputasyon at impluwensya sa karagatan. Kahit pare-pareho sila mga pirata, ang mga Yonko ay may iba't ibang reputasyon sa mga tao at iba pang lahing naninirahan sa karagatan. May mga Yonko na labis na nilerespeto dahil sa kanilang kabutihan, meron namang hinahangaan dahil sa kanilang walang katulad na kapangyarihan, at meron ding Yonko na kinatatakutan dahil sa sagad-sabot nilang kasamaan. Depende ang reputasyon at impluwensya nila sa kung paano nila ipinapakilala ang kanilang mga sarili. Para mas maintindihan nyo, gagamitin ko muna ang reputasyon ng mga dating Yonko kagaya ni Edward Newgate o Whitebeard na labis na minahal ng mga taga Sphinx Island. Ang islang kanyang pinagmulan at sinusuportahan gamit ang mga kayamanang nakukuha niya sa pamimirata. Halos kabaliktaran naman na ito ng pagturing ng Wano kay Kaido na kinasusuklaman ng mga taga-Wano dahil sa kalupitan at kasamaang pinalaganap ng Yonko sa isla. Ito lamang ang ilan sa halimbawa ng reputasyon ng mga dating Yonko. Kung ilalapat natin ito sa mga kasalukuyang emperors, pwede nating sabihing pagrespeto ang naging impluwensya ni Shanks sa madaming tao, lalong-lalo na ang mga taga-Fuchsia Village at mga taga-Elbaf. Welcome na welcome siya sa isla dulot ng magandang reputasyon ni Shanks, resulta ng pagtalo niya sa mga masasamang elemento ng lugar. Sa kabilang banda naman ay si Baggy na nagbibigay ng takot sa madaming tao dulot ng kanyang reputasyong nabuo dahil sa maling akala at kulang-kulang na impormasyon. Sino ba namang hindi matatakot sa Yonko na kabilang sa mga namuno sa pagtakas sa Impel Down, naging parte ng 7 Warlords of the Sea, naging leader ng mga napakalalakas na pirata at nagsilbi bilang apprentice ng grupo ni Goldie Roger, ang hari ng mga pirata. Kapag ganito mga idol ang reputasyong maririnig mo, tiyak na may impluwensyahan kang maniwala na deserve ni Baggy ang maging Yonko. Bukod sa kanyang mga idol ay ang Emperor na si Luffy na merong kahanga-hangang reputasyon na labis na nagbigay ng inspirasyon sa madaming tao sa mundo.
Tingnan nyo to mga idol, hinahangaan si Luffy ng mga simpleng karakter noon kagaya ni Kobe. Naging dahilan ito upang magsumikap ang binata para maging magaling na marine. Baliw na baliw din kay Luffy ang ibang mga pirata kagaya ng kanyang number 1 fan na si Bartolomeo, ang Okama na sobrang tapat sa kanya na si Bentham, at ang pinakamagandang babae sa karagatan na si Bow Hancock. Higit sa lahat mga idol, hinahangaan din si Luffy ng mga naging kalaban niya katulad nila Smoker, Crocodile, Katakuri at madami pang iba. Lahat sila mga idol ay labis ang paghanga kay Luffy dahil sa impluwensya ng walang katulad na reputasyong binuo ng ating bida. Ang napakalaking impluwensyang meron ng bawat Yonko mga idol ang dahilan kung bakit hindi kayang basta galawin ang kanilang mga teritoryo, kung bakit hindi kayang basta kantiin ang kanilang mga kaalyansa, at kung bakit hindi pwedeng basta-basta pakailamanan ang kanilang mga aksyon. Naalala nyo ba mga idol ang digmaang nangyari noong sinugod ng buong Whitebird Pirates ang Marine sa Marineford dahil sa isasagawang pagbitay ng mga ito sa 2nd Division Commander ng Whitebird Pirates na si Ace? Ganito ang iniiwasan mangyari ng maraming karakter sa kwento. Hindi ba kayo napapaisip mga idol kung bakit kahit kaya ng Knights of God o Holy Knights na patayin ng ilan sa mga miyembro ng Straw Hat Pirates, hindi nila ito ginawa? Dahil ang aksyon ay alam nilang magpapagalit sa isang Yonko at siguradong magre-resulta ng isang all-out war. Hindi din ba kayo napapatanong kung paanong napatigil ng presensya ni Shanks ang digmaan sa Marineford? Hindi siya kinontra ng kahit na sino sa world government dahil alam nila na hindi kaya ng Marines na humarap sa dalawang Yonko na magkasabay. At hindi din ba kayo nagtataka kung bakit kahit direct ng kinalaban ni Buggy ang world government sa pamamagitan ng paglalagay niya ng bounty sa mga miyembro ng Marines ay hindi siya inaaresto sa Empty Bluff Island kahit nasugod na ito ng Marines noon? Ang rason nito mga idol ay dahil sa impluwensya ng isang Yonko na kayang bumago ng takbo ng kasaysayan. Impluwensyang lalong mahirap tapatan kapag sila ay nasa kanilang teritoryo. Ang bawat Yonko ay may kanya-kanyang teritoryo na binibigyan nila ng proteksyon dahil sa kanilang impluwensya. Kung inyong maalala mga idol, walang nakaagaw ng mga teritoryo ni Whitebird noong namatay siya, maliban sa Yonkong pumalit sa kanya na si Blackbeard. Nakuha din ni Teach ang Hachinosu, ang isla ng mga pirata. Ginawa itong base ni Teach kaya walang maglakas ng loob na sakupin ito. Lalo na ngayong dito tinalo ng grupo ng Yonko ang kinikilalang hero of the Marines sa si Monkey D. Garf. Bukod dyan, mas pahirapan na din para sa kahit na sino ang sakupin ng Wano Country at ang Fishman Island dahil bukod sa mataas na pader na nagpoprotekta sa Wano at sa napakalalim na karagatang nagtatago sa Fishman Island, ang dalawang lugar na ito ay teritoryo ni Luffy kaya walang pwedeng maghari-harian dito maliban sa Yonko. Ang kung sino mang baliw mga idol na mangangahas na lumikha ng kaguluhan sa teritoryo ng mga emperors ay pwedeng pagbayarin ng kanilang grupo o ng mismong Yonko. Ganyan ang nangyari mga idol kay Bartolomeo matapos nitong sunugin ang flag ng Red Hair Pirates sa Gartel Island, ang isa sa mga teritoryo ni Shanks. Bilang kaparasahan, pinasabog ng Red Hair Pirates ang barko ng Barto Club habang sakay nito ang grupo nila Bartolomeo. Hindi pa nababalitaan ni Luffy ang nangyari sa isa sa mga kapitan ng kanyang Grand Fleet. Pero ang magiging reaksyon ni Luffy sa ginawa ni Shanks mga idol ay maaaring sumubok sa kung sino sa dalawang Yonko ang may pinakamalaking impluwensya. Ang pangalawang sa tingin kong nagiging basihan ng mundo sa pagkilala sa isang pirata para maging Yonko ay ang laki at lakas na meron ng grupong binuo nila. Sapagkat bawat isa sa 4 emperors ay hindi nakuha ang titulo nila ng nag-iisa. Lahat sila ay merong sariling pirate crew na kasama nila sa paglalayag sa karagatan. Malaki o madami ang grupo ng isang Yonko kumpara sa isang pangkaraniwang pirate crew. Halimbawa dyan ang ating bida na si Luffy na bukod sa 9 na miyembro ng kanyang pangkat ay meron pang 7 kapitang sumusunod sa kanya at bumuo ng kanyang Straw Hat Grand Fleet. Nagbigay ito sa kanya ng hindi bababa sa 5,600 na miyembro. Ganon din mga idol si Blackbeard na tinawag namang 10 Titanics Captain ang mga pangunahing tauhan ng kanyang pirate crew at binigyan sila ng tig-iisang division at barko na pamumunuan. At syempre mga idol, hindi din papatalo sa padamihan ng hukbo si Shanks na bukod sa kanyang sariling crew, meron pang ibang kapitan ng iba't ibang grupo ang nanumpa sa kanya ng katapatan. Tinawag itong mga subordinate captains. Bukod sa dami at laki ng hukbo na meron ng isang Yonko, nasa grupo din nila ang maraming mga bigatin at sikat na pirata ng karagatan. Halimbawa mga idol ang Yonko na si Buggy at ang executive ng kanyang grupo na si Dracula Mihawk. Ang kinikilalang pinakamagaling na swordsman sa mundo dahil sa kanyang galing sa paggamit ng espada, kaya hindi lamang mga kapwa niya pirata ang iwas sa kanya. Pati na din ang mga Marines na tinawag pa si Mihawk bilang Marine Hunter.
Ganon din mga idol ang isa sa senior officer at ang first mate ni Shanks na si Ben Beckman. Siya ang binansagang brains of the Red Hair Pirates dahil isa siya sa mga pinakamatalinong karakter ng istorya. At hindi din papatalo mga idol ang isa sa mga miyembro ng grupo ni Blackbeard na si Kuzan, na nakilala natin sa pangalang Aokiji bilang isa siya sa mga nagsilbing admiral ng Marines. Ganyan kabigatin ng mga piratang kabilang sa grupo ng isang Yonko. Sa katunayan mga idol, ang bawat piratang kasali sa mga pangunahing miyembro ng grupo ng mga Emperors ay may lakas na magwasak ng isang isla, bumura ng isang buong pirate crew, at tumalo ng mga malalakas na karakter sa istorya. Kayang-kaya ito ng mga senior officers ng bawat Yonko kahit mag-isa, at lalo pa kung sama-sama sila. Katulad mga idol ng Blackbeard Pirates, matatandaan na ang karamihan sa mga officers ng grupo ay ang mga pinakamapanganib na kriminal sa mundo, kaya nakulong sila sa eternal hell ng Impel Down bago sila pakawalan ni Blackbeard. Ang bawat isa sa mabahong piratang ito ay kayang gumawa ng mga hindi kapanipaniwalang kasamaan sa mundo, lalo na ngayong lahat sila, pati na din ang mga unang miyembro ng Blackbeard Pirates, ay nagtataglay ng mga napakalalakas na devil fruits. Ito ang dahilan mga idol, kaya natalo ng grupo ang buong Heart Pirates, nagresulta para maagaw ni Blackbeard ng mga kopya ng poneglyph na meron si Law. Halos kapareho ng Blackbeard Pirates ang cross guild ni Buggy mga idol, sapagkat bukod sa mga unang naging miyembro, lumaki ang grupo ng Yonko dahil sa mga pugante mula sa Impel Down na kasabay ni Buggy sa pagtakas. Nadagdagan pa ang grupo matapos sumali ang maraming malalakas na mercenaryo sa Buggy's delivery. Ang organisasyong binuo ni Buggy at naging cross guild kasabay ng pagiging Yonko ng pirata. Halo-halo ang kakayahan ng cross guild. Meron sila mga devil fruit users, pero karamihan sa kanila ay umaasa sa pisikal na kakayahan, sa paghitit ng pinagbabawal na droga at sa paggamit ng sandata. Ang pinagsama-samang lakas ng mga miyembro ng Cross Guild mga idol ang dahilan kaya suportado at pinapondohan ng madaming underworld organization ng grupo, lalong nagpa-imposible sa Marines na guluhin ang Cross Guild. Ang isa pa din sa grupong hindi kayang gambalain ng Marines ay ang Red Hair Pirates ni Shanks mga idol, dahil ang bawat miyembro ng pangkat ay eksperto sa mga pisikal na pakikipaglaban, paggamit ng baril o espada, at sa mga kakaibang kakayahang nakasentro sa paggamit ng haki. Dulot ng lakas ng Red Hair Pirates, walang kahit na sino sa Marines ang naningil o nang hunting sa kanila noong kinuha nila ang Gomu Gomu no Mi o ang Devil Fruit na ilang daang taon nang hinahanap ng world government, pero ninakaw lamang ng Red Hair Pirates sa tulong ng pambihira nilang kakayahan. Ang isa pang grupo ng Yonko na nagtataglay din ng walang katulad ng mga kakayahan ay ang Straw Hat Pirates ni Luffy, sapagkat nasa grupo ng ating bida ang iba't ibang fighting style sa One Piece. Andiyan ang mga Devil Fruit users, mga martial artists, mga contractors, mga gumagamit ng espada, long-range weapons, walang katulad na siyensya at modernong teknolohiya. Sari-sari ang paraan nila sa pakikipaglaban, pero lahat sila ay eksperto sa napili nilang kakayahan. Ito ang ginamit nila mga idol kaya napagtagumpayan nila at nalagpasan ng mga pinakamapapanganib na hukbo at lugar sa kwento. Nakaalis sila ng ligtas sa Enies Lobby matapos pabagsakin ng CP9. Natakasan nila ang Big Mom Pirate sa Totoland matapos nilang kumuha ng kopya ng poneglyph ng pamilya. At nabuhay silang lahat sa digmaan sa Onigashima matapos nilang mapabagsak ang Beast Pirates. Lahat ng mga yan ay naging posible dahil sa lakas ng grupo ng isang Yonko. Ang pangatlong basihan na palagay kong tinitingnan ng mundo para pumili ng isang Yonko ay ang lakas ng kapangyarihan ng mismong Yonko. Nagtataglay ang bawat Yonko ng mga hindi kapanipaniwalang kakayahan na lumalagpas sa halos lahat ng karakter na meron ng istorya. Ginagamit nila ito para makamit ang kanilang mga layunin at matalo ang mga kalabang humahadlang sa kanilang kagustuhan. Ang kasulukuyang apat na Yonko mga idol ay nagtataglay ng iba't ibang kapangyarihan na makikita sa kwento. Halimbawa mga idol si Shanks na umiikot ang kakayahan sa paggamit ng haki. Siya ang isa sa iilang tao na kayang gumamit ng tatlong uri ng haki na meron ng kwento at siya din ang isa sa mga Yonko na may kakaibang Supreme King Haki. Sobrang lakas at tindi ng Supreme King Haki na meron si Shanks kaya di nakakagulat kung isa lamang mula sa milyon-milyong tao ang meron ito. Sa sobrang tindi ng Supreme King Haki ni Shanks, natanggalan ng malay ang halos lahat ng mga miyembro ng Whitebeard Pirates noong bumisita ang Yonko sa barko ng grupo. Ang haki din na Shanks ang kanyang ginamit para patigilin ng Admiral na si Aramaki sa masamang balak nito sa Wano. Natakot ang sobra ang Admiral kaya agad itong umalis sa isla. At higit sa lahat mga idol, ang Supreme King Haki din ni Shanks na isinabay niya sa kanyang pag-atake ang nagwasak sa barko ng Kid Pirates at tumalo sa kapitan nito na si Eustace Kid, ang isa sa mga piratang nagpabagsak sa dating Yonko na si Big Mom, pero pinataob lamang ni Shanks gamit ang isang tira.
Bukod sa kanyang mga idol ay si Buggy. Hindi katulad ni Shanks, hindi umaasa si Buggy sa haki dahil mas madalas niyang ginagamit ang kanyang abilidad mula sa Bara-Bara Nomi. Isang Paramecia type Devil Fruit na nagpapahintulot kay Buggy na hiwa-hiwain o putol-putulin ang kanyang katawan. Nagbibigay ito ng bentahe kay Buggy para maiwasan ng walang hirap ang mga nakakahiwang pag-atake na dulot ng espada at para maatake ng sorpresa ang kanyang mga kalaban. Ito ang ginamit ni Buggy mga idol kaya nagawa niyang masaksak si Zoro. Kaya nakaligtas siya mula sa mga pag-atake ni Mihawk at kaya napapagmukha niyang malaki ang kanyang katawan para mas maging nakakatakot siya o mapanganib na pirata. Akala ng marami ay mahina si Buggy, pero walang kwenta talaga siya. Ganun pa man, hindi pa tapos ang kwento. Sure ako na susurpresahin tayo ni Oda sa kakayahan ni Buggy, katulad ng kung paano tayo nasupresa noong naging parte siya ng Four Emperors. Ang isa pang Yonko mga idol na palaging sumusupresa at nagpapagulat sa atin ay si Blackbeard. Nakilala natin ang pirata bilang isang Logia user na gumagamit ng Devil Fruit na Yami Yami Nomi. Ito ang sinumpang prutas na nagbigay ng kapangyarihan kay Blackbeard na gamitin ng kadiliman o maging taong kadiliman para higupin at wasakin ng kahit na anong bagay na kanyang naisin. Ang Yami Yami Nomi din ang tumutulong kay Blackbeard para patigilin sa paggamit ng kanilang kapangyarihan ang mga kalabang hinahawakan niya. Isa itong kakaibang abilidad na nagbibigay kay Blackbeard ng malaking kalamangan sa laban. Ang masaklap ang mga idol, hindi lamang ito ang mga kakayahan ng Yonko, sapagkat bukod sa Yami Yami Nomi, tinataglay na din ni Blackbeard ang Paramecia type Devil Fruit na Gura Gura Nomi. Itong mga idol ang sinumpang prutas na kayang magpadala ng paglindol at pagyinig sa isang lugar. Kaya sinasabi na may kakayahan ng Gura Gura Nomi na wasakin ang mundo. Hindi pa na-i-reveal ng kwento kung paano nagawa ni Blackbeard na magtaglay ng kapangyarihan ng dalawang Devil Fruits, pero ipinapakita na niya ang bagsik ng isang taong may kapangyarihan ng dalawang sinumpang prutas. Nagamit niya lamang naman ito para matalo ang Whitebeard Pirates sa isang digmaang tinawag bilang Payback War. Ito din ang nagpataob sa hukbo ng Marines na kasama noon ni Kobe at sa Kuja Pirates na pinumumunuan ni Boa sa Amazon Lily. At ang dalawang Devil Fruits ni Blackbeard ang nagpabagsak sa Smile Pirates at kay Trafalgar D. Waterloo. Ang isa sa mga piratang nag-alis kay Big Mom sa pagiging Yonko. Kung hindi dahil kay Beppo, siguradong pinaglalamayan na ngayon sila dahil sa lakas ng mga Devil Fruits ni Blackbeard. Kung si Buggy mga idol ay isang Paramecia user, at kung si Blackbeard ay Logia user at naging Paramecia user din, ang Yonko naman na si Luffy ay Paramecia noon pero biglang naging Zoan user matapos ang revelasyon sa kanyang Devil Fruit. Ito ang mythical Zoan type Devil Fruit Hito Hito Nomi Model Nika. Ang sinumpang prutas na ito ay bumabago sa katawan ni Luffy para maging kapareho ng malagomang katawan ni Nika. Nagagamit ito ni Luffy para mapahaba ang kanyang mga braso, mapalobo ang kanyang tiyan, at mapagbagong anyo ang kanyang katawan patungo sa iba't ibang gears. Noong napukaw ni Luffy ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit, nagamit niya ang kanyang awakened form na lubusang nagpabago sa kanyang anyo, pati na din sa kanyang kapangyarihan. Gamit ang kanyang awakened form, nagkaroon si Luffy ng sobra-sobrang kalayaan kaya nagagawa niya ang kahit na anong kanyang naisin sa pakikipaglaban. Mula sa paglikha ng mga bagay mula sa kawalan hanggang sa pagbabagong anyo para maging higante. Ito ang rason mga idol kaya mahirap siyang pabagsakin. Ang kakayahan ng Devil Fruit ni Luffy kasama na din ang galing niya sa pakikipaglaban ang nagturo ng leksyon sa madaming bigating karakter ng istorya. Nakipagsagupaan at pinahiya niya ang 5 elders noong nagtulong-tulong ang mga ito sa pagpigil sa kanya. Tinalo niya din ang 3 miyembro ng Shichibukai na sila Crocodile, Gecko Moria at Doflamingo para pigilan ng mga ito sa pagpapalaganap ng kasamaan. At higit sa lahat, pinabagsak ni Luffy ang isa sa mga Yonko na si Kaido, kaya napalitan niya ito sa pagiging Yonko. Ngayon pa lamang nadidiscover ni Luffy ang tunay na potensyal ng kanyang Devil Fruit. Sigurado na mas lalo pa siyang lalakas kapag hinarap na niya ang mas mapapanganib na kalabang susubok sa kanyang pagiging Yonko. Ang malawak na impluwensya, ang malaking hukbo at ang malakas na kapangyarihan ng sa tingin kong 3 batayan na pinagbabasihan ng mundo para makapili ng isang Yonko. Ibig sabihin mga idol, pwede nating sabihin na kaya hindi napili si Mihawk na maging Yonko kahit mas malakas siya kay Buggy ay dahil hindi ganun kalaki ang hukbong sumusunod sa kanyang pamumuno. Pwede din nating paniwalaan na kaya hindi hinirang si Law para maging isang Yonko kahit natalo nila si Big Mom ay dahil hindi masyadong malawak ang kanyang impluwensya. At pwede din nating tanggapin na kaya hindi din napili si Kid para maging Yonko kahit sobrang laki ng kanyang bounty ay dahil hindi nakita ng mundo ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Samantalang ang impluwensya, hukbo at kapangyarihan nila Shanks, Buggy, Teach at Luffy ay naramdaman ng mundo
Kaya lahat sila ay naging isang Yonko. Ito po ang aking buong paliwanag sa mga Yonko. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron ba po kayong tanong at gustong dagdag, ay wag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa baba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!